Tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng Bagyong Enteng at ng habagat nitong linggong ito. Balikan natin ang isang linggong aktibidad ng Pangulo sa ulat ni Kenneth Pasyente. Lunes nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 56th founding anniversary ng 250th Presidential Airlift Wing sa Villamor Air Base. Kinilala niya ang husay, galing at sipag ng mga miyembro ng PAO sa kanilang tungkulin at hinikayat ang mga ito na maging bukas sa mga bagong kaalaman para sa kanilang kabutihan at ng kanilang kinabibilangang institusyon. Let us continue to rise higher, reach further, dream bigger. Let us ensure that the legacy that you have built is not just remembered, but carried forward with pride and with purpose. Mismong ang Pangulo rin ang nanguna sa pagsisimula ng 2024 National Peace Consciousness Month. Dito kanyang binigyang diin ang mga napagtagumpayan na ng bansa pagdating sa pagsusulong ng kapayapaan, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Tiniyak din niya na sa ilalim ng kanyang administrasyon, mapapangalagaan ang mga napirmahang kasunduan tungo sa kapayapaan. Together, let us build a more secure and dignified Bagong Pilipinas, where no one is neglected, where no one feels helpless, most importantly, where no one lives in fear. Miyerkules, inalam ng Pangulo ang lagay ng ilang lugar sa bansa sa isang situation briefing sa NDRRMC kasunod ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Dito tiniyak niya ang whole-of-government approach sa pagtugon sa sitwasyon maging sa pangangailangan ng mga apektadong individual. Agad ding nag-aerial inspection ng Pangulo sa Marikina City at probinsya ng Rizal kung saan napunan nito ang mga nakakalbong bundok at gubat na sanhian niya ng pagbaha sa probinsya at mga karating lugar nito kabilang na ang Metro Manila. Kaya giit ng punong ehekutibo, magiging mas istrikto na ang pamahalaan pagdating sa deforestation. Life and death already. Maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. So we have to be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Sa courtesy call ni Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski, kinilala ng Pangulo ang oras na inilaan nito para bumisita sa bansa sa kabila ng sitwasyon sa Europa, partikular na ang ilang geopolitical development doon. Giit ng Pangulo, patunay lamang ito sa kung gaano katatag ang relasyon ng Pilipinas at Poland. Iginiit naman ni Sikorski na masaya ang Poland sa ilang defense cooperation agreements na meron ang dalawang bansa, bagay na handaan niya nilang pagtibayin pa sa mga darating na panahon. Kinilala naman ng Presidente ang mga naitulong ni outgoing Colombian Ambassador to the Philippines Marcela Ordonez Fernandez sa isang farewell call sa Malacanang, lalo na ang mga hakbang niya sa pagpapatibay ng bilateral ties sa pagitan ng dalawang bansa. Huwebes, pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng bagong talagang kalihim ng PCO na si Cesar Chavez, gayon din ng bagong chairperson ng National Youth Commission na si Joseph Francisco Ortega at NYC Commissioner at Large Carl Joseph Legaspi. Kahapon, nangunang muli ang Pangulo sa situation briefing sa Antipolo sa lalawigan ng Rizal na isa sa mga pinaka-naapektuhan ng Bagyong Enteng. Dito iginiit niya na dapat ay makabuo ng mga bagong estratehiya para maiwasan na ang baha at landslide sa probinsya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.